Si Miss Dana Sandoval ng Bureau of Immigration kasama na natin kasi nitong weekend ho, meron na naman biktima ng human trafficking ang kanilang naisalba at ito pala buntis, ano? Buntis pa. Ma'am Dana, good morning. Good morning. Magandang umaga po. Opo, ito ba bagong modus o lumang modus na? Medyo lumang modus na po na parang itong mga biktima po ng human trafficking would leave the country under false pretenses. Sila po kadalasan ay umaalis bilang turista, kunwari po mamamasyal sila sa ibang bansa. Pero they end up, kagaya po nitong mga na-repatriate galing Cambodia, they end up working illegally dito po sa mga scam hubs po na ito. At ang nakakalungkot po ay hindi po sila nababayaran ng tama at in many cases po sila po ay naabuso. Okay, scam hubs ang napuntahan nila. Sabi nyo, marami sila. Yes po. Ilan? This is, hindi ko lang po ano yung exact number ngayon, pero this is more than 10. It's pang ilang batch na rin po ito. Actually, continuous po ang repatriation natin. Through the Department of Foreign Affairs and OWA ng mga kababayan po natin na nabibiktima po ng mga scam hubs doon. Okay. Paano sila umalis ng Pilipinas? Kasi yung isa, ang sabi mo, umalis nung pang 2024? Yes. Okay. Opo. Kadalasan po yan, turista aalis under false pretenses. So, kanya-kanya po yung istorya. Mamamasyal, may pupuntahan, ganito, ganyan. So, they all have their own stories. Magpapanggap na turista, mamamasyal lang. But, ang nangyayari po is sometimes they jump from one country to another, from an Asian country to another, para makarating po sa Cambodia or sa Myanmar. Ang unang destinasyon nila, Hong Kong. Yung ilan po doon sa mga na biktima, Hong Kong po. So, ang ginagawa po nila kasi, they pass through an Asian country, a different Asian country. Tapos saka po sila pupunta doon sa barang mga tinuturing natin na hotspots. Okay. Tapos saka sila So, ibig sabihin, talagang matindi itong sindikatong to, ha? Kaya nilang mag-finance ng ganun, eh. It's actually considered an international syndicate kasi may mga connect yan everywhere. Hindi lang yan dito, the recruitment, online, dun sa third country na dadaanan nila, may susundo pa dyan. Tapos magdadala all the way dun sa actual work site. So it's a big international syndicate and napakadami po natin na kababayan na continuously naluloko kahit tuloy-tuloy po yung mga reminders natin tungkol dito. Because it's kita natin yung mga kababayan natin when they go and agree to these kinds of work. Hindi, pero alam nila, no, scam hub yung pupuntahan pala nila, eh. Yes. Alam nila, di ba? Doon. Yun po yung nakakalungkot doon kasi sila po actually, hindi nila alam na scam hub, pero alam nila na trabaho yung pupuntahan nila. Ang karaniwan po na pangako sa kanila ay call center. Trabaho sa call center or recently nakakakita po tayo na pinangakuan ng trabaho sa hotel, receptionist, ganyan. Pero ang ending is scam hub pala. Baka nga mamaya, prostitution pa yung punta ng iba. Could be po. Malaki rin po yung posibilidad niyan kasi doon po sa mga nabibiktima, marami po doon, meron po doon ilan pala na abuso sexually. So meron po mga bukod po doon binubugbog, sinasaktan po doon sa ibang bansa. Oo. Nakausap naman ninyo yung itong mga biktimang ito. Meron pa bang ibang naiiwan doon sa pinanggalingan nila? Meron pa po mga naiiwan at continuously parang nare-refresh pa yung manpower doon. Isa lang po ang mga Pilipino sa targets nila but also other targets na mga biktima, mga Vietnamese, mga Indonesians, mga kapwa po natin Asyano na nare-recruit sa mga ganito. Okay, and how does it operate doon sa ibang bansa? Patago ba sila? Openly ba sila nag-ooperate sa Myanmar?
Since may ano po doon, merong instability doon, medyo patago yung kanilang operations in Myanmar. In Cambodia, parang intindi natin, hindi naman. But libliban yung mga lugar. Kung maalala niyo po, parang sa Tarlac, di ba? Hindi yan sa city itself. Yung sa Bamban Tarlac. Hindi siya sa city itself, but off the city. So, ganun din po dito. Ang kwento sa atin is parang, parang compound, tapos nasa tabi ng ilog. So, pag tumakbo ka, wala kang tatakbuhan kasi gubat lang yung tatakbuhan mo kahit malayo na yung tinakbo mo. Oo. Banggitin ko na rin, Ma'am Dana, dahil ang isa sa mga nag-endorse ko nun dyan, doon sa mga biktima, dating mayor. Yung nakakabwisit dun eh. Di ba? May mga politiko na behind this operation. Imposible namang hindi nila alam yung mga panlolokong katulad nito, di ba? Ay, nakakabwisit, ha? Oo. Yun po yung nakakalungkot doon. Pero dito sa atin, locally po, pwede matrace back kung saan sila nanggaling. Yes. Sa atin po, once repatriated, we have records of all the details of their departure para makita po kung ano po yung kanilang modus na ginamit. At yan po yung ginagamit din natin, yung information na yan po yung ginagamit natin para naman dun sa ating monitoring ng mga umaalis naman po. Oo. Pero do you share those information sa CIDG, sa NBI, para mahabol itong mga ganitong klaseng scammer? Once repatriated po kasi ang individual na pupunta po yan sa Interagency Council Against Trafficking and yung iyakat na po yung nagpo-pursue ng investigation doon sa mga tao. Okay. So dapat na sila mismo nagpa-follow up dito, no ha? Para once and for all, matigil na to. Ay, sus, may ginoon to. On record, ma'am, gaano karami, Ma'am Dana, ang inyong na pabalik na katulad ho nito? Sa For a year? repatriation po, Oo. sa repatriation siguro nasa hundreds na. Wow! Na nakakabalik na. Hundreds, itong katulad, Yes. itong similar cases na ganito. Mga ganyan po, yes. Wow. Hundreds na po at since last year. Parang una natin itong nakita around 2019, siguro 2020. And it's getting bigger. The syndicate is getting bigger kasi scamming yan eh. So unlimited yung pera nila. Buhos lang ang pasok ang pera. So lalong lumalaki yung kanilang sindikato. Ay naku, kaya ho sa mga kababayan natin, kung kayo ho talaga namang gusto magtrabaho sa ibang bansa, idaan nyo na lang idaan nyo sa tamang channel, sa tamang proseso. Di ba? May POEA tayo, may OWA, para protektado kayo. Maghahangad sila ng mas malaking sweldo pagkatapos sa scammer naman sila babagsak. Para protektahan din natin ang ating mga sarili. Kasi nga, kahit anong gawin ng gobyerno na pagpapaalala sa inyo, kung talaga matitigas ang ulo nyo, di ba? Hintayin nyo pa bang mabiktima kayo? Mabuti sana kung maire-repatriate kayo, makakauwi kayo dito sa Pilipinas. Kung doon kayo nadedo. Di ba? Ano na lang kayo, mabuti sana kung kaya pang iparepatriate kung halimbawa ganyang illegal naman pala yung entry nila doon. Tapos illegal din yung operasyon. Ay, suski. Anyway, ulit-ulitin natin to, Ma'am Dana, and thank you again for joining us. At sana nga po itong mga masamang maghangad ng masama sa kapwa. Pero sana kunin na sila ni Lord. Anytime po. Salamat. Salamat, Ma'am Dana. Si Ma'am Dana Sandoval, wala po sa Bureau of Immigration.